So, before we start, tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, Ama naming dakila, nagpapasalamat po kami sa inyo sa araw ng linggo. Araw ng pananambahan, araw ng pagpapahinga sa presensya mo. Salamat, Panginoon, dahil never kang nagkulang sa amin. Lagi kang tapat, Panginoon, sa likod ng mga pagtalikod namin sa iyo, Lord, sa likod ng katigasan ng ulo namin, nananatili ka pong tapat. And thank you, Lord God, just for being who you are, for your unending love, grace, and mercy na ipinamamalas niyo po sa amin. And it's all about because the finished work of you, Lord, at the cross and your resurrection. Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanang nagawa namin this past week, these past days. At tulungan niyo po kami, Panginoon, and we know that you will, pagdating sa mga struggles po namin. Handaan niyo rin po, Lord God, yung puso ng bawat isa na makakapakinig po ng iyong salita. Just hide me, Lord, behind you. Your name be glorified. Your name be lifted up. Ako lamang, Lord, ay isang instrumento, Panginoon. I'm just your messenger, and please, God, break and remove every pride in me kung meron man, Lord, na hindi ko po napapansin. Your name alone be glorified once again, and may you prepare each and every one of us in Jesus' name. Amen. Makakaupo na po kayo. So once again, good morning. It's a privilege for me na muli makapagturo sa ating kalagitnaan. So siguro before we start, kasi ang pag-aaralan po natin ay Exodus 20 verse 1 to 11, na tatalakayin po natin dito yung first half ng 10 Commandments. So just to give you an overview, ang 10 Commandments po ay nahahati sa dalawang part. Yung unang part, yung first hanggang fourth commandment, which talk about simply about God. And yung second part naman po is yung fifth hanggang 10th commandment. It talks about the way of life na gusto ng Diyos na ipamuhay natin pagdating sa pakikitungo natin sa mga kapwa-tao natin. In reflecting sa knowledge natin about sa Diyos na nakabase sa first hanggang fourth commandment. So pinamagatan ko po ang ating pag-aaral today na remember the Lord. So pakisabi sa katabi mo, remember the Lord. So please open up your Bibles to Exodus 20. And we will read verses 1 to 11. So, pwede ba tayong tumayo ulit bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Again, Exodus 20, verses 1 to 11, and I read. And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourselves a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor, do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your male servant or your female servant, or your livestock or the sojourner who is within your gates. Verse 11, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. These are the words of the Lord. Speak to us, O Lord. Makakaupo na po kayo. So, meron pong tatlong bagay na gusto kong i-share sa ating lahat regarding po dito sa passage na ating binasa. Unang-una, remember the Lord's goodness in our life. Again, pakisabi sa katabi ninyo, remember the Lord's goodness in our life. Malinaw po, nabasa natin kanina sa verse 2. Tignan niyo po yung mga Bibles ninyo. Sabi ng Diyos sa mga Israelita, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt,
out of the house of slavery. So anong pinararating ng Diyos sa mga Israelita? Anong pinararating ng Diyos para sa ating mga present-day Christians? Simple lang ho. God wants us and them during this time to remember His goodness over them. Dahil sa Kanya, nakalaya ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptians. Nang dahil sa Kanya, nakaalis sila sa pang-aalipin. At ginamit lang ng Diyos si Moses to lead them out of Egypt. So sa ating panahon, ano ba yung mga kabutihan ng Diyos na pinamalas niya sa atin? Unang-una, primarily, the gospel. So remember God's goodness in the gospel. Now question mga kapatid, do we give thanks to God daily for the gospel? Do we live our life grateful for the gospel? Alam niyo po, the message of the gospel is God's goodness displayed beyond human understanding. It is beyond any logical comprehension. Hindi talaga natin mauunawaan itong message na ito. You know why? Dahil sa likod ng ating pagiging makasalanan, sa likod ng ating katigasan ng ulo, sa likod ng ating pagiging rebelde sa Diyos, imagine nyo na lang, ang Diyos na banal, ang Diyos na dakila, ang Diyos na matuwid, at ang Diyos na makatarungan, imbis na parusahan tayo. He chose to love us. He chose mercy. He chose to forgive us. At hindi lang po yun, no? He chose na ituring tayong mga Kristiyano na kanyang mga anak. And that is grace. Something that we don't deserve. And to be honest, hindi po natin deserve ang love ng Lord. Hindi natin deserve ang kanyang forgiveness. What we deserve is God's punishment and wrath. Ang deserve natin, eternal damnation sa impyerno. Pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, pinili tayong mahalin ng Diyos. Kaya ba nating sagutin yon? Pag tinanong tayo, ba't kami mahal ng Diyos? Siguro, no? Hindi natin masasagot yon. Hindi ko rin sure, baka pag pumunta tayo ng langit, hindi pa rin natin maintindihan talaga bakit tayo piniling mahalin ng Diyos eh. Kasi wala namang something sa atin, hindi naman tayo kamahal-mahal, sa harapan ng Diyos talaga, sinner tayo, nagkaroon lang tayo ng righteousness dahil dinamitan tayo ng Diyos ng righteousness ni Kristo. But nonetheless, there's nothing special about us para mahalin tayo ng Diyos. Tama? Ulitin ko, that is grace, something that we don't deserve. Ang beto ng Diyos, no? Pinili tayong mahalin kahit di tayo dapat mahalin. Pinili tayong patawarin kahit hindi tayo dapat patawarin. And you know, even way back sa Genesis, nung time na nagkasala si Adam at si Eve, makikita na natin dito yung kabutihan ng Diyos eh. Malinaw po sa Genesis 3:15. Pagbagsak ni Adam at ni Eve sa kasalanan, and that was the biggest problem of mankind. That we are sinners and God is holy. So yung sin yung naging pinaka-problema, tapos ang Diyos gumawa agad ng solusyon. Sa verse 15, ito po isang tinatawag nating messianic prophecy. Pagbagsak ng tao sa kasalanan, may prophecy agad ng Diyos sa solusyon to the coming Messiah, sa ating Panginoon. Sa verse 21 ng same chapter ng Genesis, chapter 3, that time na nagkasala si Adam and Eve, imbis na patayin na lang sila ng Diyos at gumawa siya ng panibagong Adam and Eve, imbis na hayaan na lang sila ng Diyos na umalis ng Garden of Eden na nakuhubad, ang Diyos pa mismo ang gumawa ng way para magkaroon sila ng damit. God made them clothes made of animal skin. So tahimik ang Bible, pero one thing for sure, nadumihan ng kamay ng Diyos, siya mismo ang pumatay nung animal na yon, siya mismo ang nag-tailor nung damit na yon. Ang kinagandahan nito, siya pa mismo ang nagdamit kay Adam and Eve. Ang bait ng Diyos, di ba? Siya na yung disobey, siya na yung disrespect. Mas pinakinggan nila yung boses ng bawat isa together with the serpent, and yet, God chose to forgive them. Yes, alam natin may punishment. Kaya yung mga manganganak ngayon,
Pagdating sa pagle-labor nila, may pain. Siguro dati, no, plano talaga ng Diyos, pag nanganak ang babae, isang iri mo lang, isang ubo mo lang, labas agad yung bata. Pero dahil dito, sa fall of men, magkakaroon na ng pain, yung panganganak. Pero alam niyo po, ito pong maganda. Tayong mga Kristiyano, tayong mga nagsuko ng ating buhay sa Diyos, tayong mga nagsuko ng ating mga kasalanan sa Diyos, at tayong mga ginalawan ng Diyos para magawa natin itong mga bagay na ito, yung pagsusuko ng kasalanan, at saka yung pag-surrender ng life sa Kanya, that time, that very moment, dinimitan tayo ng Diyos ng righteousness ni Kristo. So remember God's goodness in the gospel. Pangalawa pong God's goodness na dapat inaalala natin at pinasasalamatan is the church. So remember God's goodness in the church. Pakisabi sa katabi nyo. Now, question again. Are we grateful that there's still a lot of biblical churches nowadays? Are we grateful? Ang dami pa po. Ang dami pa rin mga churches na tumatayo sa tama. No, ang dami pa rin mga churches na talagang biblical. And are we grateful that our church is one of those? Or are you grateful that you are in a biblical church? Alam niyo po, ang church ay isang lugar kung saan pwede tayo maging transparent sa ating mga kahinaan. Hindi na natin pwedeng itago to o hindi natin kailangang itago sapagkat lahat naman tayo rito. May mga struggles, di ba? We call each and every one of us here our fellow strugglers. Ang church po ay isang lugar kung saan nagpapalakasan sa relasyon sa Diyos. Ang church po ay isang lugar kung saan nagpapanalanginan. Isang lugar kung saan inaawitan natin ng Diyos. Isang lugar kung saan mas nakikilala natin ng Diyos dahil sa preaching ng Kanyang salita at saka sa encouragement ng mga bawat kapatiran. Isang lugar kung saan dapat ay walang condemnation, pero dapat merong rebuke and correction. Alam niyo po mga kapatid, church is ugly yet beautiful at the same time. Alam niyo kung bakit? The church is ugly in a way na it is full of imperfect people. Kagaya ko, kagaya nyo, kagaya ng mga nasa tabi ninyo. Minsan sa church, hindi maiwasan magkakaroon ng mga tampuhan. Minsan sa church, hindi maiwasan magkakaroon ng mga misunderstanding, magkakaroon ng mga alitan, magkakaroon ng away, tama? Sa loob mismo ng church, nangyayari po yun. That is why church is ugly. But church is beautiful at the same time. Because the perfect God chose to love imperfect people like us. At hindi lang po yun, God considered us as the bride of Christ. Grabe, no? So kung titignan natin, parang ikakasal ang ating Panginoon sa pangit. Tama? Tayo yung pangit. But still, God chose to love us. Now, are we grateful that we are in a church? That God designed it to happen na merong church? So pangatlo, na kailangan nating nire-remember na kabutihan ng Diyos sa ating buhay is this. Remember the Lord's goodness in every material blessing. Kanina, pinag-usapan natin yung spiritual blessing. Sa material blessing naman tayo. So, another question. Sa may mga negosyo rito, na nakikita ninyo na pinag-uunlad yung negosyo ninyo, baka pwede nyo pakitaas ang kamay. Sa may mga negosyo na nakita nyo, nile-level up ni Lord yung mga business nyo. Yan. No, let me remind you, yes, may effort kayong ginawa doon, but remember that it is the Lord who prospered your business. Share ko lang, hindi ko na paalam sa ninong bimbo ko to. Naalala ko yung isang conversation namin. Kasi ang daming tropang buy and sell din. Mga nagpa-post sa Facebook, mga nagdarant, hirap daw makabenta, ang hirap daw makakuha ng unit. Pero yung one conversation namin ng ninong bimbo, nagulat talaga ako. Kasi panay-panay ang benta niya to the point na nakapagpatayo na sila ng showroom, dumami pa yung koji nila ni Mikey.
So, maging ang ninong bimbo ko, na-amaze din. Sabi niya sa akin, grabe talaga si Lord. Yung ibang mga tropa, hirap na hirap. Kami na umaayaw, kami na sumusuko sa unit kasi pasok ng pasok yung mga unit sa kanila. And bakit ganun? Kasi pinili ng Diyos na pagpalain ang negosyo nila. Kapag ang Diyos ang nag-angat sa isang tao, walang sino mang tao ang pwedeng magbagsak nito. Diyos lang din ang pwedeng magbagsak. So remember the Lord's goodness pagdating sa inyong mga negosyo. And it is the Lord who prospered you. So sa mga naka-experience naman po rito ng career growth, ng mga promotion, yung mga nasa corporate world, sino po naka-experience na ng mga promotion? Pakitaas po ang kamay. Yan. Thank you guys for raising your hands. Remember that promotion comes from the Lord. Ito po ay base sa Psalm 75, 6-7. O sa mga nagkaroon naman ng sarili nilang bahay, nagkaroon ng financial growth, nagkaroon ng sariling sasakyan dito. No, whether years ago na ito or even bago pa lang, pakitaas po ang kamay. And thank you for being honest. So sa mga wala pa, no, wait lang kayo. Darating din kayo dyan. Darating din kayo dyan. So remember na itong mga material blessings na natanggap natin, it came from the Lord as long na it doesn't distract us from our relationship with Him. No, nakakatuwa, no? Na hindi lang concern ng Diyos sa spiritual blessing. He is also the Lord who can prosper us as well. I'm not saying na habulin natin ng prosperity, no? Hindi po tayo prosperity preaching dito. But what I'm saying is that the Lord can prosper us. At nasaksiyan po natin yan sa life ng ibang mga kapatiran po natin dito. So acknowledge and remember God's goodness over our life. Pangalawang bagay po na gusto kong i-share sa inyo is this. Remember the Lord for who He is. So pakisabi sa katabi mo, remember the Lord for who He is. Eto na. Pag-aaralan na natin dito yung first hanggang fourth commandment. So ano ba itong first hanggang fourth commandment na ito? Ano bang purpose ng Lord? Bakit ito ay naisulat niya? So, ang first and fourth hanggang fourth commandment po, ito po yung mga core principles that God wants us to know about Him. Yung you shall have no other gods before me, do not make any graven images to bow down and worship them. Yung do not use the name of the Lord when you're not in vain. Yung remember the Sabbath day and keep it holy, these are the reflection of God's character. These are the reflections of God's glory. These are the reflections of His righteousness. Ang pinararating dito ng Diyos, simple lang ho, He must be respected, He must be feared, He must be revered, that He is God, He is the Lord, and He hates idolatry. Ito po ay tinatawag nating theology. And even before the word theology was developed, ang ibig sabihin po ng theology, the study of God. Or sa ibang translation, parang minimin po siya na God revealing Himself to man. Bago pa lang ma-develop ng word na to, ni-reveal na ng Diyos kung sino siya in these four commandments. Now question, why do you think God is reminding the Israelites during this time about idolatry? Why do you think God is reminding the Israelites that He is a jealous God? Why do you think that God said that there will be a punishment or a curse to be exact sa mga idol worshippers? Why do you think? Ito pong sagot dyan. Because of the culture na kanilang kinalakihan. Yes, the Israelites believe in the one true God. They believe in the God of their forefathers, si Abraham, si Isaac, and si Jacob. But the influence of the Egyptian culture for idol worship ay naroon pa rin ho. Fast forward po tayo konti. Naikwento po to ni Kuya Eman last week. Exodus 32. So after maranasan ng mga Israelita yung kabanalan ng Diyos, after marinig ng mga Israelita yung audible voice ng Diyos na nag-speak talaga siya from the heavens. So after nilang marinig at maituro sa kanila, maibaba sa kanila yung kautusan ng Diyos,
After nilang maranasan yung mga supernatural things na ito, like yung pillar of cloud, yung pillar of fire, yung loud trumpet blast, even yung smoke na lumabas sa Mount Sinai, after nilang maranasan itong mga to, dahil lang sa nainip sila kay Moses, sa taas ng Mount Sinai, inakala nilang patay na si Moses. Dahil inakala ng mga Israelita na patay na si Moses, iniisip nila hindi sila sasamahan ng Diyos. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Gawa sa kanilang mga alahas na gold na na-plunder nila sa Egyptians. At dahil dito, God used Moses and the Levites to kill many of His people. Yes, pinatay ng Diyos using Moses and the Levites ang mga ibang Israelita, ang kanyang mga people na nag-involve sa idol worship. Yes, God is jealous. Pero yung word na jealous po rito, theologically means God is protecting or preserving His honor and protecting and preserving yung kanyang pagkatao. Sapagkat wala na pong ibang Diyos kundi Siya lang. Siya lang din naman ang lumikha ng sanlilikha. And yet, ang mga tao, ang mga Israelitang ito, sumamba sa ibang Diyos. At they want to consider yung Diyos-Diyosa nila ang sumama sa kanila, ang nagpalaya sa kanila sa Egypt. That is why, kapatid, idolatry is a serious matter to God. Idols. Ano ba yung idols? Ano ba yung meaning nito? Idols are anything or anyone that we love more than God. That's an idol. Ulitin ho. Anything or anyone that we love more than God. That is an idol. Now question. Let's reflect for a moment. Kung ilalagay ba natin ang Diyos sa ranking ng buhay natin, pagdating sa pagmamahal natin sa ibang bagay, sa ibang tao, pangilan ng Diyos? Let's pause for a while. Pangilan ba ang Diyos? Do we love God more than our business? Do we love God more than our ministry? Do we love God more than our family? Do we love Him more than our spouse? More than our career? More than money? Do we love God more than any online games na nilalaro natin? Do we love God more than the relationships in the circle of our life? Do we love God more than our dreams sa mga pangarap natin? Do we love God more than ourselves? Kapatid, kung kaya nating mag-ubos ng oras, panahon, lakas, pera sa mga bagay na ito, and yet, hindi natin kayang maglaan ng 30 minutes to 1 hour na magbasa ng salita ng Diyos, mag-pray, makipagniig sa Diyos, or worse, lumilipas yung araw na hindi man lang tayo nananalangin, hindi man lang tayo nagbabasa ng Bible, and yet we feel okay, then there's something wrong. Maybe may mga idol na tayo sa buhay natin. Allow the Holy Spirit today, as you listen to the preaching of God's Word, na ma-reflect natin ano ba yung mga idol sa life natin. If God is not the main thing of our daily life, then ano? Ano itong mga idol sa life natin na humaharang para maging main thing ang Diyos sa buhay natin? Kapatid, may warning po ang Bible regarding idolatry. Ito po yung warning. Galatians 5:19-21. Sabi po rito ni Paul, "Now the work of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry." Tuloy na natin. "Sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this.
Sabi ni Paul, I warn you as I warned you before that those who do such things will not inherit the kingdom of God. Revelation 21:8. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, again, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Do you want to see yourself burning in that? Burning in the lake of fire? Hindi po naglalaro ang Diyos. Wala pong Kristyanuhan. God knows our heart. Kung may mga idols ba sa buhay natin. Once again, ulitin ko po, allow the Holy Spirit na i-reveal niya sa atin kung may mga idol pa ba sa buhay po natin. It's just no joke. Ito po yung punishment. We cannot call ourselves Christians and yet we live in idolatry. Dahil malinaw ang idolatry po ay kasalanan. Ulitin ko ho, anything or anyone that we love more than God, that is idolatry. So God, please have mercy on us. Nakakatakot po talaga. Nung inaaral ko po ito, nakita ko sa life ko na may mga idols pa ako. Na I really trembled before God. Seryoso ang Diyos pagdating sa matter na to. So sana, I hope and pray na makita natin, i-reveal ng Holy Spirit sa atin yung mga idols natin in our life. Because God doesn't play games. Pagdating dito sa matter na to, He hates idolatry. Kaya po sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10:14, therefore, my beloved, flee from idolatry. Fleeing from idolatry basically means that part neto, we need to give up the wrong relationships na involved tayo. Wrong relationships. Yung tipong may girlfriend ka o boyfriend kang non-Christian, may manliligaw ka na non-Christian pero gusto mo nang sagutin, involved ka sa same-sex relationship. Sabihin na natin, may trabaho ka o na Sunday o negosyo ka o na Sunday na kumakain na ng araw ng linggo mo. Yung mga online games na pinagpupuyatan natin. Kaysa sa pagbabasa ng scriptures. That can be our idol. And it's not worth keeping, kapatid. Surrender it to God. Give it up. We cannot call ourselves Christians and yet have an idol in our life. If we do that, then we are all liars. Huwag po kayong magalit sa akin. I'm just stating the truth. Ito po ang malinaw na sinasabi ng Bible. That we need to give up, surrender our idols before the feet of God. Now, kung honestly, masasabi mo na yung mga idol sa life mo ay yung mga relationships sa circle of life. For example, spouse. For example, family. Yung mga magulang mo o yung anak mo, wag nyo namang iwanan. No? Baka mamaya sabihin nyo, Han, sinabi ni Paul, flee from idolatry. Idol na kita iwanan na kita, hanap na ako ng panibagong asawa. Magkakaroon na yata ng divorce, pirmahan na lang tayo. Wag naman gano'n, no? Kapag masasabi mo na para bang idol na natin yung mga relationships na meron tayo sa circle of life, just have the right perspective of focus to love more the blesser rather than the blessing. Kasi sa maniwala kayo o sa hindi, ang inyong pamilya ay blessing po ng Diyos sa inyo. Ang inyong asawa ay blessing po ng Diyos sa inyo. Atin pala, no? Atin. Ang ating mga anak ay blessing din po ng Diyos sa atin. So, paano natin i-keep yung self natin sa mga idols na pwedeng biglang sumulpot? Kasi kung hindi tayo magiging mapagbantay, yung mga bagay o yung mga tao na hindi naman natin ganong minamahal before at mas pinahalagaan sa Diyos, pwede sila bigla maging idol. Paano natin babantayin sarili natin? Psalms 139, 23-24.
Sa tulong pa rin ng Diyos. Sabi rito, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Hindi kasi natin kaya. Hindi natin kayang makita na sa ating sarili lang, kung meron nga ba talaga tayo mga idol. We need the help of the Holy Spirit. We need the help of God na ma-reveal niya sa atin itong mga idols natin. Remind ko lang po kayo, para sa lahat, Jesus must be the Lord. No, we cannot call Him Lord if He is not the Lord of all. Ulitin ko, Jesus must be our Lord. We cannot call Him Lord if He is not the Lord of all. Kaya nga po yung word na Lord Lordship. Siya ang pinakakataas-taasan. During the medieval times, pag sinabi ng isang hari, sa kanyang knight, no, sa kanyang mga servants, na gawin mo to, gawin mo yan. Yes, my Lord, yes, my Lord. Kahit ayaw nila yung gagawin nila, yes, my Lord pa rin sila. And even to the point na pag sinabi ng king nila, napatayin mo sarili mo, during their times, pinapatay talaga ng mga knights, pinapatay ng mga servant ng king, ang kanilang sarili. Pero ang Diyos, ang Lord na pinaglilingkuran natin, hindi po cruel Lord. He is a loving and a caring Lord. Anong evidence ito? Naging masunurin siya sa will ng Diyos Ama. Just for us to be forgiven. At alam natin itong story nito. Yung nangyari sa cross and in His resurrection. Now, kung napag-aralan natin na yung idolatry is a serious matter to God, same as our obedience to Him. Verse 6, tignan niyo po yung mga Bibles niyo. Kung hindi niyo po dala, tignan niyo po sa screen. Sabi rito ng Diyos sa mga Israelita, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. So Old Testament pa lang mga kapatid, God had already set His condition in order for us to know kung talaga ba tayo ay mga tao niya. Kung talaga bang belong tayo sa Lord. Basahin po natin. Babalikan natin, chapter 19, verse 5. Yung tinuro po ni Kuya Eman. Sabi niya rito, sabi ng Diyos, now therefore, tignan niyo po yung mga naka-underline ha, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples. Question. In order for the Israelites during this time to be God's treasured possession among all peoples, is there a condition? Is there a condition? Yes. At ang kondisyon ng Diyos, ito, if you will indeed obey my voice and keep my covenant. That's the condition. Same goes pagdating sa New Testament. In the context of John 3:16, yes, we know, God chose to love the world. But there's a condition that must be met in order for a person to be forgiven from their sin. A condition that must be met in order for us to have a relationship with God. A condition that must be met in order for us to experience God's love. And a condition that must be met in order for us not to experience God's wrath and punishment sa impyerno. At ang condition po ay ito, by believing in the Lord Jesus Christ. When I say believing in the Lord Jesus Christ, it's not enough. Naniniwala lang tayo sa deity na, and that's it. Believing in the Lord Jesus Christ simply means believing that He is God, He is the Son of God, He is the Messiah, at wala nang iba pa. Na hindi po Messiah si Kibuloy, Messiah yun, Messiah. Na si Kristo lamang po ang tanging Messiah, wala nang iba. And parte ng believing in Jesus is also as well believing in His teachings, His commands. Because believing in Him,
at yung paniniwala sa kanyang mga commands cannot be separated. Hindi mo pwedeng sabihin naniniwala ka sa isang tao o kanino man, pero hindi ka naniniwala sa mga katuruan, sa mga words na lumalabas sa kanya. Himbawa na lang po, example ko na lang kayo, no? Kuya Alan at Techi. For example lang, si Ate Techi ay may tiwala kay Kuya Alan. Pag nalobat ang cellphone ni Kuya Alan, tapos ginabi siya ng uwi, kapag may tiwala si Ate Techi sa kanya, pag uwi niya, oh Han, bakit ginabi ka? Kung anong sasabihin ni Kuya Alan, paniniwalaan niya yon. Pero kung walang tiwala si Ate Techi kay Kuya Alan, na pag nag-reason out si Kuya Alan, totoo naman nung reason na sinasabi ni Kuya Alan, si Ate Techi, ang sagot lagi, we, talaga ba? Baka naman ano? Yun po nagigets nyo? Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung paniniwala sa isang tao at paniniwala sa sinasabi nila, same goes pagdating sa Diyos. Hindi po nagbago ang view ng Diyos pagdating sa obedience natin sa Kanya. Mula Old Testament hanggang New Testament. Kasi malinaw po, sinabi sa John 14:15. Sabi rito, if you love me, again may condition. Sabi ng ating Panginoon, if you love me, you will keep my commandments or you will obey my commandments. And malinaw, sinabi po ni John sa 1 John chapter 2 verses 4 to 5 na whoever says, I know Him, I know God, but does not keep His commandments is a liar. And the truth is not in him. But whoever keeps His word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in Him. So malinaw na sinasabi rito ni Apostle John kung paano natin malalaman na meron ba tayong relasyon sa Diyos o wala. At yun ay kung sumusunod tayo sa Diyos o hindi. Kasi kung sinasabi natin na meron tayong relasyon sa Diyos, and at the same time, pinipili nating hindi sumunod sa mga kautusan niya, aba, teka, that's lawlessness. Hindi tayo kilala ng Diyos. Wala talaga tayong relasyon sa Diyos at sinungaling tayo. Sapagkat sinasabi lang natin na meron tayong relasyon sa Kanya, pero hindi naman natin sinusunod at intensyon nating hindi sundin yung mga kautusan niya. And malinaw po sa verse 5, sinabi rito, but whoever keeps His word in Him, truly the love of God is perfected. Why is the love of God perfected? Dahil tunay siyang ligtas. So kapatid, are we obeying God? Or are we not? Totoo lang, mahirap mong sumunod sa utos ng Diyos. Pero simple lang. Napag-usapan nga namin to kagabi sa CEF namin. Simple lang namang sumunod sa utos ng Diyos Di ba? Simple lang naman. Kasi ito lang naman yung gagawin natin For example, love your enemy. Simple pero hindi madali. Sino rito may mga kaaway? Wala, babet nyo rito Wala kayong mga kaaway Di ba? May nagtaas ng kamay, merong may kaaway. Pero sabi ng Bible, love your enemy. Simple, di ba? Pero question ko dun sa mga nagtaas ng kamay. Madali bang gawin to love your enemy? Hindi. Hirap na ito. Another example. Pray for those who persecute you. Yung mga naninira sa inyo, ipag-pray nyo daw, pag-pray daw natin. Simple lang naman. Tama? Pero madali ba? Madali bang ipag-pray yung mga naninira sa inyo? For example, sa tito ko, nung nagdaang eleksyon, maraming nanira sa'yo. Madali ba ipag-pray sila? Pinag-pray pala na Hindi po kasi madali, di ba? Kasi baka Lord, sinasabi siya ng Holy Spirit, ipag-pray mo yung taong naninira sa'yo. Pero iniisip mo pa lang sa isip mo, yung mukha ng taong naninira sa'yo, nagagalit ka na. Parang gusto mo nang ipag-pray na, Lord, kunin mo na siya. Di ba? Mahirap Honestly speaking, mahirap po. That's why we need the help of the Holy Spirit in order for us to fully obey God. And pagdating sa obedience natin sa Kanya, darating pa rin sa time
Na magiging matigas ang ulo natin, tao lang talaga tayo babagsak pa rin talaga, tigas ang ulo, sinasabi ng ating pastor. Pero sufficient ang Lord, yung grace niya. No, para matulungan tayo rito sa mga struggle natin. So to balance this, let me share with you ang isang quotation na sinabi po ni Pastor Jason Lim. Siya po ay pastor ng Gospel Light Christian Church sa Singapore, yung inaatendan po namin dati nila Ninong Vinoy tsaka nila Mira pag nasa Singapore po ako. Sabi ni Pastor Jason Lim, obedience doesn't earn your salvation. Obedience reflects your salvation. So sa madaling salita, yung pagsunod natin sa commands ng Diyos, hindi po ito yung makakapagligtas sa atin. Kasi isa lang ang nakapagligtas sa atin And that is the finished work of Christ at the cross and in His resurrection. Yun lang po. Yun lang ang nakapagligtas sa atin. Pero yung obedience natin, yung desire natin na talagang sumunod sa Diyos, ito po ay nagre-reflect lamang na meron nga talaga tayong relasyon sa Diyos. So kung wala kang desire to obey God, kung ang desire mo ay yung other way around, yung tipong alam mo naman yung commands niya, alam naman natin na kailangan nating sundin ito, pero para bang mas gusto ng heart natin yung taliwas, pray and repent. Baka kasi mamaya hindi natin napapansin. Unti-unti na tayo nagiging worldly dahil sa mga idols in life natin. Unti-unti na tayong nabablinded. Unti-unti na tayo hindi nakakasunod sa Diyos. Dahil meron ng iba na mas nagpapasaya sa atin bukod sa Diyos. Again, anything or anyone that we love more than God can be our idols. So make a decision today, kapatid. Surrender your idols to the Lord. Make a decision today na talagang iiyak mo sa Holy Spirit na makasunod tayo sa Kanyang kalooban. Makasunod tayo sa Kanyang salita. Because idolatry and obedience is a serious matter to God. Pangatlo at panghuli po, na gusto kong ibahagi sa ating lahat ngayong umaga. Remember the Sabbath. So ano ba itong Sabbath? Bakit nabasa natin kanina that kailangan natin to i-keep holy? Unang-una, yung Sabbath po, it is a day of rest in the Lord's presence. Para sa mga Israelita, para sa mga Jew, it is remembering His goodness over them. Remembering how God created the whole creation. And it must be kept holy, for it is God Himself who made it holy. Sabi dito ng Diyos, sa second sentence ng verse 11, therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. So kanina pinag-usapan natin about idols. Bilang mga tao, meron tayo mga taong ina-idol. Tama? Ginagaya natin yung pormahan nila, ginagaya natin yung pananalita nila, yung mga kinakanta nila, yung mga sayaw nila, no, pinakikinggan natin sa music, yung mga kanta nila, tama? And even yung mga language nila, ginagaya, lalo yung mga K-pop fans dyan. Nasino rito yung mga K-popper? Pakitaas ang kamay. Walang aamin. Walang umamin, ha? So bakit ko po sinasabi ito? Bakit ko po binabanggit ito? Dahil pagdating sa Sabbath day, in remembering the Sabbath day, dapat po tayo, we become imitators of God. Basahin niyo po yung verse 8. Sinabi dito sa verse 8 na remember the Sabbath. So kung tatanungin natin, bakit ba natin kailangan alalahanin itong Sabbath day? Ang sagot po ay nasa verse 11. Check niyo po yung verse 11. Hindi ko po yata nailagay dito. Sabi dito sa verse 11, remember the Sabbath day, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. So kung ano yung ginawa ng Diyos, yun din dapat ang gawin natin in observance of our Sabbath. Totoo lang po, we need to be imitators of God. Malinaw po, sinabi ni Paul yan sa Ephesians 5 verses 1-2. Sabi niya, therefore be imitators
of God. As beloved children, tayo po yun. Paul called us Christians, God's beloved children. And pagtingin sa verse 2, sabi dito, and walk in love. As Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to the Lord. Ang Sabbath po natin today ay yung tinatawag nating Lord's Day. So the only difference between the former and the latter ay ito. Yung Sabbath day before, yung dati, para sa mga Israelita po ito, it is a day of rest and remembering God's goodness over them, to the Israelites, and reflecting God's majesty in the creation. While in the Lord's Day, ito po ay nakafocus sa goodness ng Diyos in the gospel of Christ. So if God is commanding us to remember the Sabbath day and to keep it holy and to imitate Him in remembering the Sabbath day, the big question for all of us ay ito. Napapahalagahan ba natin ang araw ng pagsamba? Napapahalagahan ba natin itong day of rest na ito? Are we really excited to rest in the presence of the Lord? Are we really excited to go to church? Ulitin ko, yung word na idols means, again, anything or anyone that we love more than God. Now, is going on a vacation on a Sunday more important than observing the Lord's Day? Mas importante pa ba ang isang family affair kesa magsimba muna tayo bago tayo umattend dito? Mas importante pa ba ang negosyo o ang trabaho o ang pera kesa sumimba muna tayo? Hindi po ako nagiging legalistic dito. I am just stating the truth. Kasi anything na mas pinahalagahan natin kaysa sa araw ng pagsamba can be our idol. Kwentuhan ko lang ho kayo. Kailan ba nag-concert si Flo G rito? Yung sarado yung loob? June 12. Si Flo G po talaga yun, ay isa sa mga in-idol ko na rapper. No, dahil ang galing niya talaga mag-rap. So, yung nalaman ko na sa pinsan ko, kay Jao, na pwede pala kayong pumunta ron ng alas 5, dun sa tent. Excited ako, tuwan-tuwa talaga ako. Yun, ayos, mamimit ko to. Mamimit ko rin yung banda ni Flo G. Kasi magaling yung drummer nun Christian din. Tapos yung excited na excited ako, parang niremind ako ng Lord, ng Holy Spirit. Sabi niya sa akin, sana ganyan ka rin kapag sasamba ka. Parang natigilan tuloy ako bigla, parang natulala ako. Sabi ko, oo nga no. Bakit mas excited ako makita to si Flo G, umattend ng concert ni Flo G, kaysa sa umattend ng church? May mali na. Sa church ang mamimit ko, ang Diyos. Not physically, pero magkakaroon ako ng encounter sa Diyos sa pakikinig ng preaching ng word. Pero pag na-meet ko siya, tao lang din naman yun Hindi nga yata Kristiyano yun So parang natamemi ako, napaupo ako bigla. Sabi ko na lang, Lord, patawarin mo ako. Parang kakaaral ko lang about idolatry. Parang may idol pa sa buhay ko. Tapos yung tinanong ako ni JJ, Uy Jim, pupunta ka ba sa concert ni Flo G? Sabi ko, baka hindi na. Kasi rinig naman doon Tapos nag-reflect na lang talaga ako. And I thank the Lord. Kinaugnay niya ako sa ganong klaseng pangyayari. No, hindi ko po sinasabi na huwag kayong pumunta ng mga concert. No, hindi ko po sinasabi. That's my personal conviction. Kasi inaayos pa ng Diyos yung puso ko ng time na yon. Kasi nakita ko na mas excited pa ako makita yung tao kaysa makipagniig sa Lord sa bahay-sambahan niya. And for me, there's a problem in myself kung gano'n na yung perspective ko. So observing the Sabbath or the Lord's Day is not an option. It is a commandment from God. So napag-aralan natin kanina, idolatry is a serious matter to God, and so as our obedience to His command. Serious matter din po ito sa Kanya. So we need to observe the Lord's Day. We need to observe the Sabbath. Ang Lord's Day po ay hindi para sa atin. Kaya nga Lord's Day Hindi naman Repot's Day, hindi naman Jimson's Day, hindi naman Alan's Day. Di ba? Lord's Day.
It is for Him. It is the day that He blessed and made it holy for us. Na mag-rest sa presensya niya sa pakikinig ng salita. Mag-rest sa presensya niya sa encouragement and fellowship ng mga kapatiran. And to reflect in His goodness in our life and in the gospel. Now to balance this, hindi na mahalaga kung anong araw tayo magsasamba o sasamba. For example, sa Middle East, usually yung day of worship nila doon ay Friday. And yet most Christians celebrate on a Sunday. Hindi na po mahalaga yung araw ng pagsamba. Malinaw po ito sa Colossians 2:16-17. Sabi rito, therefore let no one pass judgment on you in questions of food and drink or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. These are a shadow of the things to come. But the substance belongs to Christ. So bakit hindi na mahalaga kung anong araw tayo mananambahan? Because our Sabbath under the new covenant is our personal relationship with the Lord Jesus Christ Himself. And the essence of the Sabbath, the substance of the Sabbath, is the Lord of the Sabbath. At yun ang ating Panginoong Jesus. But I'm not saying no kayo magsimba on a Sunday, okay? No, kailangan pa rin po natin magsimba. Commandment pa rin po na gunitain natin ito at least once a week. Kagaya ng ginagawa ng mga early Christians sa Book of Acts. They gather on the first day of the week, and that is on a Sunday. And the reason why most Christians gather every Sunday, because Sunday, ito po yung araw kung saan nag-resurrect ang ating Panginoon. So we gather on a Sunday because we celebrate that His resurrection, that our Lord and Savior Jesus Christ is alive forevermore. So matatapos na po ako. Dito po ako magtatapos. So sinamarize po ng ating Lord itong first, second, third, and fourth commandment in this. Matthew 22, verse 37. Sabi rito ng ating Panginoon, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Pero ito, real talk lang. Lahat tayo nag-fail sa command na to. Because there are times in our life that we don't love the Lord with all our heart. There are times in our life that we don't love Him with all of our soul. There are times in our life that we don't love Him more than our mind, of all of our mind, and all of our strength. Tama naman, di ba? We all fail in these commands. Kasi minsan, kadalasan, para tayong mga Israelita. Sa likod ng kabutihan ng Diyos na pinamala siya sa atin, sa likod ng pagiging tapat ng Diyos sa atin, minsan nakakalimot tayo sa Kanya. Minsan, we fail to obey His commands. Minsan talaga, sa katigasan ng ulo natin, we choose to disobey His command. Sometimes may mga things pa rin sa life natin o may mga tao pa rin sa life natin na mas pinahahalagahan natin kaysa sa Diyos. Tama ba, kapatid? But thank God. Thank God. Because the one who fully obeyed this command, the one who came not to abolish the law but to fulfill the law, inimpart niya po yung kanyang righteousness sa atin at His finished work at the cross and in His resurrection. And because of that, tayo na mga idolaters, tayo na mga disobedient, tayo na mga rebellious, depraved na people, experience love, experience grace, experience mercy, experience forgiveness. Hinigit sa lahat, we experienced adoption to sonship. And it's all because of the merit of the finished work of our Lord and Savior, Jesus Christ. Palakpakan nga natin ating Panginoon. It's all about Him, not ourselves.
Ligtas tayo hindi dahil sa kabutihan natin, ligtas tayo hindi dahil sumusunod tayo, ligtas tayo dahil wala tayong idol sa life natin. That's not it. We are saved by the Lord, by the finished work of our Lord and Savior, Jesus Christ. Kapatid, kung darating man tayo sa point, and I know na darating talaga tayo sa point, the time will come, madidisobey natin si Lord, time will come, makakalimot tayo sa Kanya, time will come, yung mainit na love natin sa Kanya, manlalamig. Darating talaga sa ganung point. Kasi nandito pa tayo sa wretched fallen world na to. Nandito pa rin tayo sa corruptible body na to. But when that time comes, na kinonvict na tayo ng Holy Spirit, na teka, Rans, nang lalamig ka na sa relationship mo sa Lord. Mikey, nang lalamig ka na sa relationship mo sa Lord. No, Morena, nang lalamig ka na sa relationship mo sa Lord. Pag kinonvict na tayo ng ganun ng Holy Spirit, pause for a while. Ask for repentance and pray. Tandaan po natin, God's grace is more than enough to keep us from running until we finish the race. Be it bumalik man ng ating Panginoon o be it gumraduate tayo sa mundong ito, His grace is sufficient. His grace is more than enough. He loves us. He cares for us. That is why God chose to reveal Himself to all the people of the world in these 4 commandments. Remember the Lord your God. Remember His teachings. He's coming back again. Let's pray. Panginoon, aming Ama, patawarin niyo po kami, Lord, sa mga idols in life namin. Patawarin niyo po kami, Lord, sa pagiging disobedient pa rin namin sometimes. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung may mga time sa life namin na finifake po namin yung spirituality namin. Patawarin niyo po pa kami, Panginoon, sa mga kasalanan na patuloy na sometimes na-enjoy pa rin namin. Alam namin, Lord, that your grace is sufficient and it is more than enough para mapagtugumpayan namin ang mga bagay na ito. We know, God, na you are currently interceding to each and every one of us here, day after day. For you are our faithful great high priest na nasa kalangitan, seated at the right hand of God. And we thank you, Jesus, for the love and the grace that you've lavished upon us. Thank you, Father, for such a wonderful truth na pinuro niyo po sa amin today. Holy Spirit, I pray and I ask you, please, reveal to us our idols today. Nawa, Panginoon, masurrender po talaga namin itong mga to. At makita namin, Panginoon, that you must be revered. You must be feared. For you are God at wala nang ibang Diyos kung hindi ikaw. Holy Spirit, we know na patuloy kayong kumikilos sa puso ng bawat isa. And we know, Father God, na kayo po, Lord, ang magpapalago ng salita mo na tumanim sa puso ng aking mga kapatid sa pananampalataya. May the glory be yours alone. In Jesus' name we pray. Amen.